Kaya lang, dahil dependent pa rin tayo sa importation ng fossil fuel, katulad ng coal at liquefied natural gas, dahil ang transport cost ay tumataas, tataas din kahit papano yung pag-import natin ng coal at saka ng liquefied natural gas. Ang nakakalungkot lang dito, MJ, ay nagiging tagapagbalita lamang ang ERC at saka DOE. Hindi natin makita ang consumer protection. Ang primary mandate ng Energy Regulatory Commission is to protect the consumer. Kaya dapat sa kanilang pagbabalita na medyo baka tumaas ang presyo ng kuryente, sabihin din dapat nila kung paano nila poproteksyonan ang mga consumers upang medyo mapagaan itong bigat ng pagtaas ng posibleng pagtaas ng presyo ng kuryente. Hindi tayo masyadong nababahala sa presyo ng kuryente sa kabuuan dito sa mainland sapagkat tayo naman ay garantisado sa power supply contract at ang oil pagdating sa mga planta 7% lang ang importation natin para dito sa pangangailangan ng mga planta na nakakontrata sa mga planta na na nakapasok sa power supply agreement with distribution utilities. Ang tatamaan talaga nitong oil crisis ng mga lugar ay yung off-grid, yung nasa mga isla. Sapagkat ang mga planta niyan halos lahat ay diesel. Kaya kahit na walang oil crisis, mataas na talaga ang presyo ng kuryente dyan. Kaya sinusubsidize natin nandito sa mainland. Ang tawag dyan sa subsidy na yan ay Universal Charge Missionary Electrification. Makikita natin sa monthly bill natin yan, UCME. So tayong mga taga Luzon, Visayas, and Mindanao, sinusubsidize natin yung presyo ng kuryente dyan sa mga isla katulad ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, yung mga Masbate, mga Romblon. Lahat yan sinusubsidize natin dahil hindi sila nakakonekta sa main grid. So kahit walang oil crisis, matindi na ang presyo dyan, umaabot na ng 18-20. Lalo na ngayong may oil crisis, sila ang talagang tatamaan. Dito sa mainland, 7% lang ang ating pangailangan dyan. Kaya lang, dahil dependent pa rin tayo sa importation ng fossil fuel, katulad ng coal at liquefied natural gas, dahil ang transport cost ay tumataas, tataas din kahit papano yung pag-import natin ng coal at saka ng liquefied natural gas. Ang nakakalungkot lang dito, MJ, ay nagiging tagapagbalita lamang ang ERC at saka DOE. Hindi natin makita ang consumer protection. Ang primary mandate ng Energy Regulatory Commission is to protect the consumer. Kaya dapat sa kanilang pagbabalita na medyo baka tumaas ang presyo ng kuryente, sabihin din dapat nila kung paano nila poproteksyonan ang mga consumers upang medyo mapagaan itong bigat ng pagtaas ng posibleng pagtaas ng presyo ng kuryente. Sir, dito sa Metro Manila may nabasa akong news update quoting Nasicor na nasa 2 pesos to 4 pesos per kilowatt hour daw yung tansya na increase sa power rates ngayon pong buwan ng Abril. Anong update po, sir, ng Nasicor dyan? Yan ay pronouncement ng Energy Regulatory Commission. Summer month kicks in, pagpasok na alam naman natin kahit walang oil crisis, pagdating na ng summer months, nagkakaroon ng yellow alert. Sapagkat may mga planta na kahit hindi naka-schedule ang maintenance, dahil mga luma na, ito ay bumibigay. So nababawasan yung supply natin. Kapag nabawasan ng supply, maaring mag-brown out. Kaya tumatakbo sila sa wholesale electricity spot market na ang presyo ay hindi fixed at volatile ito. Kung minsan bigla itong tumataas, kaya nadadagdagan ng presyo ng kuryente dahil sa mataas ito masyado, na aapektahan yung blended rate ng hanggang 2 hanggang 4 mula 2 piso hanggang 4 na piso. Yan ang projection ng Energy Regulatory Commission. Kaya sinasabi natin, sana hindi lang sila maging tagapagbalita
o maging projector. Kung hindi, magsabi rin sila ng kanilang gagawin upang medyo mapagaan itong bigat ng kung tataas man bigla ang presyo ng kuryente to cushion the price impact, di ba, dito sa kuryente na hindi masyadong mabigatan ang mga consumers. Katulad ng kagaanan na pinagkaloob ng ERC sa Meralco nung mag-refund ang Meralco ng bilyong-bilyong piso, hindi naman to one time na binalik ng Meralco. Ito ay staggered mula 12 buwan hanggang 36 na buwan. Sana etong ganitong protection makuha rin natin sa ERC para sa mga consumers. Opo, sir, napakalaki pong dagok no nung giyera ngayon sa Middle East. Worst case scenario, sir, pag hindi ito magtutuloy o hindi ito magda-die down at patuloy pa rin no ang pagtaas sa presyo ng langis. Ano nakikita niyo po, sir, na worst case scenario sa supply po ng kuryente sa mainland, lalo na sa mga nabanggit po ninyo na alanganin pong lugar dahil po sa supply? Ay mas matindi nung 1987 after the EDSA Revolution kasi nagkaroon tayo ng tinatawag na rationing. Meron lang oras yung yung brownout, talagang ini-schedule yan. Yun ang pinakamatindi. Dito hindi natin nakikita yan. Ang worst case scenario natin ay hindi natin makita yung proteksyon na mula sa gobyerno. Yan ang pinakamasamang senaryo na maaasahan natin kung hindi natin makita ang paggalaw ng gobyerno upang maging magaan ang epekto kung bigla mang tataas ang presyo ng kuryente sa mga consumers. Yun ang kailangan nating bantayan. Yun ang dapat nating asahan, yung protection sa gobyerno. Kung hindi magagawa yan ng Energy Regulatory Commission, yan ang worst case scenario. Yung wala tayong makikitang proteksyon sa Energy Regulatory Commission at saka sa Department of Energy. Sir, ano pong specific na protection, sir, ang dapat bantayan ng taong bayan? Unang-una, yung mga dapat isoli ng mga distribution utilities, katulad ng Meralco, nakapagsoli na sila ng 67 billion. Marami pang isoli. Meralco pa lang ang nagsoli. Meron pang 140 na distribution utilities na dapat magsoli. Dapat makompute na ng ERC yan at masabi na sa mga consumers na ito ang inyong entitlement na refund. At maaaring i-offset yan sa anumang biglang pagtaas ng presyo ng kuryente. Isa yan na nakikita natin na makakapag-protection sa isang consumer katulad mo, katulad ng mga kasama mo dyan, yung mga residential consumers. At ito ay maging staggered din ang pagbayad ng consumers gaya ng ginawa nilang pagpaparefund sa Meralco. Itong magiging kagaanan sa mga consumers. Pero kung hindi yan gagawin ng Energy Regulatory Commission, yan ang worst case scenario natin. Kasi hindi natin na makikita ang proteksyon ng ERC para sa mga consumers.